Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at sa iba't ibang social media platforms. Isang nakakayanig na revelasyon ng nilantad ni pangalawang Pangulong Sara Duterte na ikinagulat ng buong bayan. Sa isang pambihirang talumpati, ibinulgar ni VP Sara ang impormasyon laban kay Pangulong Kuting na naging sanhi ng matinding pagkabahala at kilabot sa taong bayan. Sa nasabing pahayag, inihayag ni VP Sara ang ilang umano'y lihim na gawain ng administrasyon ni Pangulong Kuting. Ayon sa kanya, may mga patunay na may ilang hindi matuwid na hakbang na isinagawa sa pamahalaan kabilang na ang ilang proyektong pampubliko na di umano'y may bahid ng korupsyon. Ito ay hindi lamang nagtaas ng kilay ng mga kritiko ng administrasyon kundi nagdulot din ng matinding pagkabahala sa mga ordinaryong mamamayan. Ang ating mga taong bayan ay may karapatang malaman ang katotohanan at ito ay hindi natin pwedeng ipikit ang mga mata. Ani ni VP Sara sa kanyang talumpati. Dagdag pa niya, handa siyang harapin ang anumang magiging resulta ng kanyang pagbubunyag alang-alang sa transparency at sa kinabukasan ng bansa. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng agarang reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Maraming Pilipino ang nagpahayag ng kanilang pagkagurat at pagkabalisa sa social media at ang mga hashtag na may kaugnayan sa issue ay agad na nag-trend. Ang ilang politiko at ang eksperto ay nananawagan ng investigasyon sa mga aligasyon ni VP Sara upang malaman kung may katotohanan ang mga ito. Samantala, tahimik na rin ang kampo ni Pangulong Kuting hingil sa mga aligasyon. Marami ang umaasa na magkakaroon ng opisyal na pahayag mula sa palasyo upang linawin ang mga akusasyon at matuldukan ang lumalaking kontrobersya. Sa kabila ng lahat, malinaw na ang isyong ito ay nagbunga ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamataas na lider ng bansa. Hinihintay ng buong sambayanan ang susunod na hakbang ng pamahalaan at kung paano harapin ni Pangulong Kuting ang hamon na ito mula sa kanyang pangalawang Pangulo. Magpapatuloy ang kwento habang nag-aabang ang bansa sa mga susunod na kabanata ng isyong ito. Para nga sa kabuuang detalye ay panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. Kung bago ka naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin na rin ang notification bell upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Na yung kanyang pag-vlog dahil tatlong informants ang tumawag sa kanya. Ang isa mataas na general, uh, banggit tungkol sa napipintong gera at pinaghahanda ang mga Pilipino. So nung na-vlog ni Marlican, ang daming nagme-message sa akin tungkol dito. Pangamba, yung ano daw ang gagawin, totoo ba? So, ako naman, ayokong maging alarmist, sabi ko, magdasal lang tayo. Ganun lang ang palaga. Kasi ayoko na sanang mag-topic tungkol dito. Baka makadagdag lang ako sa takot na nararamdaman ng ating mga kababayan. Kaya lang, ngayong araw na ito, katatapos lang yung usapan namin, may tumawag din sa akin na isang general, PMA here. Hindi ko na babanggitin. Basta, hindi ko banggitin pangalan. Mas senior sa akin ito. Hello, Johnny. Kumusta ka na? Ito, sir. May mga pinag-usapan kami. Then, mamaya, bigla ako. Sabi niya, nako, nalalapit na ang gera sa atin. Sabi niya, bakit mo nasabi, sir? Nako, grabe na ang kwa ngayon. We are in a dilemma. Sabi niya. Damn if you do, damn if you don't. Tapos, divided ang Pilipino, divided ang officers sa
men and women in uniform, divided. So, magulo. We are in a dilemma. Ito yung binanggit niya na medyo na-shock ako. Ano ba ito? So, galit siya sa China. Hindi siya pro-China, galit siya sa China. Kailan? Galit din siya sa administrasyong ito. Dahil wala daw eh. Walang klaro na parang pinasubo tayo dahil sa foreign policy. Sabi niya, handa pa rin akong lumaban. Sabi niya. Sabi ko, ako rin sir, handang lumaban. Kailan worried ako sa aking pamilya. Gusto ko sanang maialis sila sa Pinas, madala sa safe na lugar sa ibang bansa. Bahala na kung magkagera, total. May edad naman tayo. Doon ako medyo, this is reality. Kasi siya, dahil PMA graduate, alam niya yung nangyayari sa loob ng AFP ngayon. Tapos ito sinabayan ng mayroong isang chat group na kasama ko na politically active itong chat group na ito. Merong nag-post nitong message na ito. Sabi niya, how true kaya? Sabi niya. So itong message na ito is totoo kaya itong message. So basahin ko lang yung message, okay? Sent by Archbishop Martinez. Prior to this, merong panawagan ang simbahang Katoliko na pray for safety of the Philippines. So, kung pinagdarasal ang kaligtasan ng Pilipinas, there must be something na nakikita ang simbahang Katoliko. So ito, sent by Archbishop Martinez, then from General David. Marami tayong General David. I don't know kung totoo ba ito. Basta, ibasa ko lang sa inyo. Sabihin po sa lahat na mag-pray para sa bansa. Naka-red alert ngayon ang Armed Forces of the Philippines. Gawa ng galit ang China. Maingay ngayon dito sa Clark dahil landing ng mga gamit pandigma from France, USA, Japan at Australia para tumulong kung sakali gumera ang China at Arab country. Please ask all to pray. Please pass to all prayer warriors. Ito yung kumakalat na message. How true kaya? Sabi na ng post. May nag-respond, basahin ko lang whether true or not, we have to pray. Correct. Kaya, ako yung mga nagme-message sa akin, nagtatanong tungkol dito, let's pray na hindi yan matuloy. Kasi, nothing is impossible sa prayer. Nothing is impossible with God. Diyos na lang ang makakatulong sa atin. Kasi, napakalaking sako na ito kung mangyari. Hindi lang, ako ang naranasan ko lang yung Communist Insurgency War. For 34 years, lumaban ako dyan. Maliit na giyera lang yan. Yung ding Muslim Secessionist War. Maliit lang yun. Ito, China ang katapat. Ay, tapos may nagbabanta pa na nuclear warheads na gamitin. Nako, sobra pa sa Nagasaki and Hiroshima mangyayari sa atin kung matuloy. Kaya, we really need to pray. Sabi nang nag-respond, whether true or not, we have to pray. US has a demented president in cahoots with a cokehead Potobongbong and Chinese president who made it clear with PRRD before that China will go to war over South China Sea. Those three combinations alone are enough reasons to pray. Malala nyo yung sabi ni PRRD, yung unang bisita niya sa China, na nag-warning na ang Chinese president na
hindi sila mag-atubili na they will go to war kung ano sa South China Sea nila yung kanyang claim na 10 dash line. Yun, isang indication. Tapos nangyari sa Ukraine na. Kawawa ang mga Ukrainians dahil pinasubo ng US ang Ukraine na makipaggera sa Russia. So, itong mga indication na ito parang mauulit sa atin. Tayo ang proxy ng US makipaggera sa China. Another nag-comment, and here's some indicators. I think that war is impending. Military defense stock are performing really well. Yung arms, mga bentahan. Kasi sinasabi nila ito ang negosyo ng Amerika. Gusto nilang nagkakagera para marami ang bibili sa kanilang mga defense, mga armaments nila. So, ulitin ko, pinagsabihan ako ng mataas na retired general na ito, premier general, na manda na tayo kasi nasa dilema. I hope how can this be prevented? Ang nakikita ko lang, mag-change ng approach ang gobyerno natin. Yung style digong ba? Marami ang bumabatikos sa style ni Digong, but doon ako believe yung style niya, realistic si Tatay Digong. Mas pinili niya nagpakumbaba. Hindi siya nagmatigas ang ulo. So, status ko, as is where is. Ganun lang. O di, walang problema. Ngayon kasi, ang foreign policy ng ating gobyerno is talagang dumikit na siya sa US. Di nagalit ang China. So, yan ang dilemma natin. Yung ensure, i-resupply nila, pipigilan ng Chinese. Anong mangyari yan? Back out na tayo. So, again, the most important thing we do now is prayer. Sana mabigyan ng wisdom ang ating gobyerno ngayon to do the right thing para maiwasan ang gera. Kasi once na nagkagera, kawawa ang mga Pilipino. Itong mga government leaders, baka mabilis lang sa kanila lumipad. Malala nyo yung Ukraine nung nilusob ng Russia? Anong unang aksyon ng US government kay President Zelensky? They offered him a ride para evacuate siya doon at lipad, paalis na ng Ukraine. Mabuti na lang itong si President Zelensky na, no, I will not do that. I will not leave my country. Baka ganon din ang gagawin ngayon pag nagkagera. I-offeran nila itong mga administration officials natin na, okay, umalis na kayo dyan. Dito na kayo. Safe haven na kayo sa Amerika. Pabayaan niyo ang mga Pilipinong lumaban. Baka ganon. Nako. So, sana maawa ang Diyos sa atin at hindi mangyari itong gera na nakatakutan natin. Delivery by first week of July. Okay, so ito na. May ambush interview kay Speaker Romualdez at nagbigay siya ng kanyang saloobin sa pagtakbo ng tatlong Duterte sa Senado sa 2025. Tinanong din siya sa plano niya sa 2028. Okay, pakinggan muna natin itong interview ng media sa kanya and magbigay tayo ng ating opinion. Well, it's a democratic nation that we live in, so any Filipino has the right, provided that they have the proper qualifications to seek for higher office. Matipid ang sagot ni House Speaker Martin Romualdez ang tanungin sa planong pagtakbo ng mag-aamang Duterte sa Senado sa 2025 elections. Mismo si Vice President Sara Duterte ang naghayag na tatakbong senador
Ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayon sa liderato ng Kamara, may karapatan ang sinumang Pilipino na kumandidato basta pasok ito sa kwalipikasyong itinakda ng batas. Ito ay dahil demokratikong bansa ang Pilipinas. Ginawa nito ang pahayag ng pangunahan ng groundbreaking ceremony ng 30-story hemodialysis building sa National Kidney for Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Ang Makabayan Bloc lawmakers naman tinuliksa ang political plans ng Duterte family na anilay malinaw na political dynasty. Gingit ng mga ito, dapat harapin na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga reklamong kinakaharap kabilang na ng mga biktimang humihingi ng hustisya dahil sa madugong anti-drug war ng kanyang administrasyon. Samantala, tinanong din si Speaker Romualdez sa plano nito sa halalan 2025 at maging sa 2028. Siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte and I'll just do my work kasi marami pang kailangan itatapos ko dyan sa first district ng How about 2028, sir? matagal pa yun. Kasabay nito, tiniyak ng Speaker na ipapasa nila sa Kamara ang mga nalalabing prioridad na panukala ng Legislative Executive Development Advisory Council bago pa man matapos ang 2024. So, yun. Maganda ang sagot niya. That's part of democracy, sabi niya. Hindi katulad nitong yung Makabayan Bloc, political dynasty daw. Bakit hindi sila magpasa ng enabling law tungkol sa political dynasty? Kaya itong si Castro, yung Makabayan Bloc, natatakot lang na 3 Duterte magiging senador. Tama, si Speaker Romualdez, that's part of democracy. Marami kasing nagre-react Sino bang nag-react? Maalala ko ulit, si Kato Nying. Pinagtawanan niya ng iinsulto. Yung tawa niya, 3 Duterte, ano bang nangyayari sa atin? Something like that. Parte ng demokrasya, pabayaan mong tatakbo. Sabi nga ng isang komentary, Pinoy Views and Opinion, mabuti nga na lang yun, tatakbo sila kaysa yung style ng amo ni Katunying na People's Initiative, Charter Change, na wala nang halalan. So, ayun. Ano ang plano ni Speaker Martin Romualdez by 2025? Tatakbo rin ba siyang senador para tapatan si Digong? I don't know kung totoo yung sabi niya na babalik siya sa Leyte at magkandidatong congressman pa rin. So kung walang mangyayaring mga pagbabago sa political opposition, siguradong manalo. Kaya lang, hindi makakasigurado si Romualdez. Kasi kung mapapansin nyo si Mr. Ted Pailon, talagang walang tigil sa kababatikos sa kapalpakan, lalo na itong bagong Pilipinas. Baka kakandidato ulit si Ted Pailon sa Leyte. Kailan ba yun? Noong 1990s pa ata. The only incident na natalo ang mga Romualdez sa Leyte is itong si Ted Pailon. Hindi ko na malala kung sino ang tinalo niya. Ito bang si Martin Romualdez o yung Alfred Romualdez? So, tignan natin kung ano ang mangyayari sa Leyte. Sana tatakbo ulit si Idol Ted Pailon para banggain niya itong mga Romualdez doon. Okay? So, yun. Napag-usapan din yung plano niya by 2028. Alam niyo yung sagot niya, matagal pa yan. Ang tanong niya, yung okasyon, bakit siya na-interview is parang inauguration ng dialysis center
Tanong, trabaho ba ng isang Speaker of the House yung ganyang mga ah, pag-inaugurate? Hindi ba executive department na yun? Ang trabaho ng Congress, magpasa ng batas, mag-allocate ng pundo, gano'n lang. Kaya lang bakit napaka-active, parang hindi mapakali ang Speaker of the House kung araw-araw hindi siya makikita sa media, hindi siya na-interview. Di ba? Yung latest na pangyayari sa Tagum, yung nandun sila, 167 congressmen. Grabe, halos more than one half sa bilang ng mga kongreso. Pumunta doon, nagbigay lang ng ayuda. Ayuda na may Romualdez rice. Tapos, may mga nagre-reklamo na mabaho daw yung naibigay na bigas sa kanila. So, magkano ang gastos ng taong bayan yung 167 congressmen with their staff pumunta doon? Sa tingin nyo, pera, sarili nilang pera yun o pera ng taong bayan? Pera natin yun. Kaya, hindi nakatiis itong si ex-Senator Lacson. Sabi niya, hindi naman trabaho ng lawmaker yan. Yung magbigay ng ayuda. Ngayon lang daw. Ngayon lang nangyari na ang mga congressmen, ayun, pumapapil. Tingnan nyo, mga senador. O wala namang mga senador na gumagawa ng ganyan. Dito lang, mga kongreso lang ang napaka-aktibo sa pagtulong, pagbigay ng ayuda. Okay, walang problema sa pagbigay ng ayuda kasi nga maraming nangangailangan sa kapera ng taong bayan. Kung itong si Speaker Martin Romualdez, wala talaga sanang balak na tatakbo by 2028. Nako, papalakpakan ko pa, sasaluduhan ko yan, mamano ako sa kanya. Kasi extra work niya na ito outside na sa kanyang mandato kasi magpasa lang ng batas, napakasipag pa na magbigay ng ayuda. Kung wala sanang personal interest sa politika, ang galing. Kailangan ano sa tingin nyo? Walang plano si Speaker Romualdez na tatakbo sa 2028? Come on. Hindi naman tayo pinanganak kahapon lang. Very clear na gustong-gusto niya talaga. Yan ang plano Yung after ito, matapos ni Marcos Jr. ang termino niya, plano nila is Romualdez talaga. Then after Romualdez, yun na, Sandro Marcos. So, yun ang plano. Okay, balikan natin yung pahayag ni BP Sara, no? Tatakbo yung tatlong Duterte for senator. Siya naman, sinabi niya, by 2028, magmamayor na lang daw siya, babalik siya sa Davao. At ang kakandidatong presidente by 2028, si Mayor Baste. Ano sa tingin niya? Ganon ba? O medyo patibong ng konti? Kaya, let's watch out. Itong mga Dutertes are grandmaster sa chess, lalo na si Tatay Digong. Itong mga pahayag na ganyan, hindi naman sa nagsisinungaling, but that's part of politics, yung konting psychological warfare kung tawagin namin. I-confuse mo ang kalaban. Ako, pinag-iisipan ko ng maigi. Malalim yung pronouncement ni BP Sara na tatlong Duterte kakandidatong senador, and then siya mayor na lang ng Davao. Ito naman si Romualdez, sabi niya, malayo pa yan, tingnan natin. So, salamat dito sa ating minamahal na BP Sara. Ako, my prayer, sana isang Duterte ang uupo sa Malacanang
Bye.